King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1065. Skyfire Lightning 8. Ang paglahok ng dalawang 4-star superpower na ito ay nangangahulugan na ang digmaan ay pumasok sa mga kritikal na yugto kung saan malapit ng mapagpasyahan ang mananalo. Sa sandaling ito, minsang naramdaman ni na Zhao Fang, Nan Gongsheng, at kumpanya kung gaano sila kaliit at kung gaano kawalang silbi sa isang digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties. Pakakawalan na kita ngayon. Sinulyapan ng Sacred King Roaring Sky sina Zhao Fang, Zhao Yufei, at kasama at maaari lamang umalis ng ayaw. Kailangan niyang aminin na, habang ang paglilinang ng apat na Sacred Lord na ito ay mababa, sila ay mas malakas kaysa sa normal na Sacred Lords. Sa pagdaragdag ng Sacred King Yulong, ang Sacred King Roaring Sky ay walang pagkakataong manalo. At saka, kailangan niyang bumalik at magulat ng ilang intel. Ang buong kontinente ay magiging amin sa lalong madaling panahon. Sigurado ang tono ng Sacred King Roaring Sky habang mabilis siyang tumakbo palayo sa isang jet ng tubig. Sacred Lord Gang Huang, mag-ingat sa hinaharap. Hindi napigilan ng Sacred King Yulong na umalis si Sacred King Roaring Sky, nakipag-usap na lang siya kay Sacred Lord Gang Huang. Naiintindihan, Senior Yulong. Ang Sacred Lord Gang Huang ay napakagalang. Dama po ang tingin ni Sacred King Yulong kina Nan Gongsheng at Zhao Yufei. Sa dalawang ito, ang isa ay may kapangyarihan ng Evil God at napanatili pa rin ang kanyang kamalayan habang ang isa ay may bloodline na spiritual race, na nasa ika-19 na pwesto sa 10,000 ancient races. Kung mag-mature ang dalawang ito, hindi na magiging maangas ang mga hindi tao. Ang Sacred King Yulong pagkatapos ay matalim na sumulyap kay Zhao Fang. Ang may-ari ng perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tai family, ang Grand Elder ng 3 Star Hall of Gods, at isang taong nakaligtas kahit na matagal ng labanan ang Nine Darkness Palace. Natalo pa niya ang Sacred Lord Myriad Forms at hinabol ang Sacred Lord Demonic Abyss. Dahil sa mga nagawang ito, ang impluensya ni Zhao Fang ay nalampasan maging sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Whoosh! Ang Sacred King Yulong ay naging isang gintong sinag ng liwanag at agad na nawala. Magkita tayo sa Ninth Prince. Sabi ni Zhao Fang pagkaalis ni Sacred King Yulong. Ang grupo ng apat ay nagtungo sa susunod na kuta. Halos lahat ng mga eksperto ay nagtipon dito. Pagkatapos ng lahat, sa hitsura ng isang hindi tao na Sacred Lord, tiyak na hindi sila mananatili sa mga linya sa harap. Ito ay Sacred Lord Gang Huang. Naroon din sina Zhao Fang, Nan Gongsheng at Zhao Yufei. Bumalik na sila. Ang lahat ng mga eksperto sa lungsod ay may nasasabik at masayang mga ekspresyon. Kung tutusin, dahil sa apat na ito kaya sila nakatakas mula sa Sacred King Roaring Sky. Nagtipon-tipon ang ilang sikat na eksperto sa isang lihim na bulwagan. Hindi ko inaasahan na ang Grand Imperial Hall at Dark Capital Cult ay nakapasok na sa larangan ng digmaan. Bulalas ng Ninth Prince. Ang dalawang 4-star power na ito ay masasabing mga tunay na pinuno ng kani-kanilang Lord Dynasty. Ito ay nangangahulugan na halos lahat ng iba pang puwersa sa Lord Dynasty ay kailangang magtipon din dito. Kumikislap ang mga mata ng isang matanda. Ang digmaan ay pumasok sa mga kritikal na yugto. Kung matatalo ang Grand Imperial Hall, babagsak ang buong Lord Dynasty. Sa makatuwid, halos lahat ng puwersa sa loob ng Lord Dynasty ay lalahok sa digmaan upang matiyak na sila ay mananalo. May natanggap din akong balita. Ang mga subordinate na puwersa ng Grand Imperial Hall ay pumasok sa larangan ng digmaan mahigit 3 buwan na ang nakalipas. Tinalakay ng ilan sa mga miyembro ang nangyari gayon din ang pagsulong ng digmaan sa loob ng bulwagan. Mula sa pananaw ni Zhao Fang, ang tunay na salik na magpapasya kung sino ang nanalo ay ang pinakamataas na dalubhasa. Bilang isang paunang yugto ng Sacred Lord, hindi gaanong mababago ni Zhao Fang ang takbo ng digmaan. Ang paggamit ng pagkakataong ito upang madagdagan ang aking lakas ay ang pinakamahalaga. Napaisip si Zhao Fang. Hindi mahalaga kung aling Lord Dynasty ang nanalo. Hanggat mayroon siyang walang kapantay na battle power ay walang dapat ikabahala. Naghanda si Zhao Fang na pumasok sa pag-iisa at dagdagan ang kanyang lakas pagkatapos ng pagpupulong. Nan Gongsheng, mas mabuti para sa iyo na huwag masyadong magpakita ng iyong sarili. Sabi ni Zhao Fang habang nasa daan. Ngayong ang digmaan sa pagitan ng mga Lord Dynasty ay umaabot na sa mga huling yugto,
ang bagay na magpapasya sa kahihinatnan ay ang pinakamakapangyarihang mga eksperto. Kaya, tiyak na naruroon ang demigod mula sa Nine Darkness Palace. Ang demigod mula sa Nine Darkness Palace ay maaaring hindi umatake sa Hall of Gods, ngunit maaari silang kumilos laban kay Nan Gongsheng. Sa puntong ito, hindi na pinaplano ni Zhao Feng na pumasok sa larangan ng digmaan. Si Nan Gongsheng, Zhao Yufei, at ang kanyang sarili ay makakaakit lamang ng mga hindi tao sa antas ng Sacred King kung sila ay lilito. Sa kanilang kasalukuyang lakas, halatang hindi nila kayang lumaban sa isang Sacred King. Ang isang pagkakamali ay maaaring magresulta sa kanilang pagkamatay. Sa kabilang banda, siya ay lumalawak sa Ancient Dream Realm at may kakayahan sa pagdoble ng kanyang kaliwang mata, kaya hindi na niya kailangan ng anumang mapagkukunan sa ngayon. Alam ko, bumalik si Nan Gongsheng sa kanyang tirahan. Yufei, dapat kang bumalik sa Duanmo family. Mungkahi ni Zhao Feng. Hindi na niya gaanong pinaplanong pumasok sa larangan ng digmaan, at sa pagkamatay ng 13th Prince, hindi na kailangang mag-alala ni Zhao Yufei tungkol sa kasal. Gusto kong manatili sa tabi ni Kuya Feng. Si Zhao Yufei ay may mapagpasyang tingin. Natakot siya na hindi niya makikita si Zhao Feng sa loob ng ilang taon kung aalis siya ngayon. Mananatili din ako sa likod. Sabi ni Duanmo Qing na may mahinang ngiti. Kahit na si Duanmo Qing ay hindi kasing lakas ni Zhao Yufei, ang dalawang Sacred Lord ay malinaw na mas ligtas kaysa sa isa. Sige, sabihin mo sa akin kung may nangyari. Tumingin si Zhao Feng kay Zhao Yufei at sinabi sa mahinang paraan. Pagkatapos ay pumasok siya sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan at ipinakalat ang 10,000 Divine Thoughts Technique para mag-multitask. Una niyang pinagtuunan ng pansin ang pagsasama-sama ng Earth of Wind Lightning. Kinailangan ni Zhao Feng na dagdagan ang kanyang paglilinang ng mabilis, at ang kanyang Earth of Wind Lightning ay nakarating lamang sa mga unang yugto ng ika-9 na antas. Kung hindi niya ito pinagtibay, maaaring magkaroon ito ng mga epekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ang isa pang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon sa pagsipsip ng God Tribulation Lightning sa loob ng mga ulo ng demigod sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi lamang nagpapataas sa kapangyarihan ng kanyang mga diskarte sa I-Bloodline, maaari din itong pinuhin ang kanyang soul intent. Shua! Shua! Kasabay nito, ilang piraso ng Spirit Gathering Soul Refining Grass at isang dark surge ng mental energy ang pumasok sa kaluluwa ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, mas nakatutok si Zhao Feng sa kung gaano kapino ang kanyang kaluluwa. Mayroon na siyang maraming mapagkukunan sa mga tuntunin ng kanyang puwersa sa buhay at katawan. Hanggat maaari niyang dagdagan ang kanyang soul intent, maaaring subukan ni Zhao Feng na gamitin ang misteryosong gintong bola upang maduplicate ang mas bihirang mga item. Paminsan-minsan ay papasok din si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm habang naglilinang upang magbigay ng mga mapagkukunan sa Golden Wing Scarlet Tigers at sa Earth-Shattering Raging Bulls. Pagkalipas ng 2 buwan, ang natitirang bahagi ng Grand Imperial Hall ay dumating sa harapang linya at pangunahing nakakonsentre sa paligid ng Ling Province. Naroon din ang bahagi ng upper echelon ng Sky Suspension Palace at iba pang 3-star superpower. Sa kabilang banda, ang Dark Capital Cult ay nakipagtulungan sa Demonic Sky Palace at ilan sa iba pang peak forces upang labanan ang mga tao. Ang lahat ng low to mid-echelon na miyembro sa Ling Province ay inilipat sa Lan Province at Shuang Province dahil alam ng lahat na isang malaking labanan ang magaganap sa Ling Province. Isang araw, nagkaroon ng small-scale scouting war ang dalawang Lord Dynasties sa Ling Province. Bagamat hindi gaanong tao ang lumahok dito, halos lahat ng kasama ay walang kapantay na Emperor o Sacred Lords. Pinangunahan ng Sacred Kings ang grupo. Ang mga tao ay nagkaroon ng kalamangan sa maliit na labanan na ito at nagawang talunin ang mga hindi tao. Si Zhao Feng ay nasa loob ng Misty Spatial World, ngunit nakuha niya ang impormasyong ito sa pamamagitan ng Old Monster Shoe, na nasa Ling Province, sa pamamagitan ng paggamit ng Dark Hill Seal. Hindi ko akalain na ang digmaan ay umabot na sa ganoong kakilakilabot na antas. Mahinang bulalas ni Zhao Feng. Ang pinakamahinang tao sa hidwaan ng Ling Province ay ang mga matataas na emperor. Ang mga miyembrong ito ay halos lahat ay mula sa pinakamalakas na puwersa sa Lord Dynasty. Ang Old Monster Shoe at ilang mga emperor mula sa Ocean Smoke Pavilion ay naruroon sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Siyempre, hindi lalampas sa 200 ang mga lumaban.
Kung tutuusin, small-scale scouting battle lang iyon. Umalis si Zhao Feng sa pag-iisa makalipas ang 3 buwan. Sa panahong ito, may ilan pang maliliit na labanan. Ang aking Sacred Lightning Body ay umabot na sa mga unang yugto ng ika-6 na antas. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Feng ay tumaas ng maliit na antas. Whoosh! Si Zhao Feng ay pumasok sa Ancient Dream Realm. Target, ang pinuno ng kagubatan, ang Skyfire Lightning Ape. Utos ni Zhao Feng, pagkatapos ay pinamunuan ang Earth-Shattering Raging Bulls at Golden Wing Scarlet Tigers patungo sa isa sa mga ipinagbabawal na bakuran ng kagubatan. Boom! 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 Nayanig ang langit at lupa nang bumaba ang isang malaking maapoy na pulang unggoy sa harap ni Zhao Feng at nagpakawala ng malakas na puwersa. Boom! Nagsimulang magpanik ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls. Malinaw na masyadong malakas ang bloodline ng Skyfire Lightning Ape at pinigilan sila. Agad na na-activate ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Body at lumaban sa pressure ng Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape na ito ay umabot na sa antas ng isang Sacred King. Matatansya ni Zhao Feng ang lakas ng Skyfire Lightning Ape pagkatapos makipag-ugnayan sa ilang Sacred Kings. Gayunpaman, dahil may ilang makapangyarihang beast pack si Zhao Feng, hindi siya natakot sa Sacred King Skyfire Lightning Ape na ito. Kung madadala ni Zhao Feng ang mga hayop mula rito patungo sa labas ng mundo, ang Sacred King Roaring Sky ay hindi maglalakas loob na habulin si Zhao Feng at ang kasama. Ito ang teritoryo ko, lahat kayo nililigawan si kamatayan. Ang Skyfire Lightning Ape ay nagpadala ng isang alon ng mental na enerhiya. Skyfire Lightning Ape, maging aking subordinate nang masunurin at iligtas ang iyong buhay. Ngumiti si Zhao Feng nang may kumpiyansa. Hamak na tao, anong lakas ng loob mong alipinin ang mga nasa 10,000 ancient races? Umuungal sa galit ang Skyfire Lightning Ape. Sa isang sulyap lang, masasabi nitong inalipin ni Zhao Feng ang lahat ng halimaw sa tabi niya, at masasabi niyang si Zhao Feng ay walang sinaunang bloodline mismo. Sugod. Nag-utos si Zhao Feng, at ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls ay nahati sa dalawang grupo at umatake mula sa lupa at langit. Kayong lahat, mamatay. Agad na na-activate ng Skyfire Lightning Ape ang bloodline power nito nang walang pag-aalinlangan matapos harapin ang naturang puwersa. Boom! Nasunog ang apoy sa buong katawan ng Skyfire Lightning Ape. Kasabay nito, ang mahinang asol na kidlat ay pinakawalan mula sa mga kamao, mata, at bibig nito. Bam! Ang Skyfire Lightning Ape ay sumuntok kasabay ng alon ng apoy at kidlat. Isang higanteng makapangyarihang haligi ng apoy at kidlat ang nabuo at nakatataas sa bawat direksyon. Anong kapangyarihan? Natigilan si Zhao Feng. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga hayop ay kontrolado ng kanyang layunin, kaya naramdaman ito ni Zhao Feng sa sandaling umatake na ang Skyfire Lightning Ape, na nagpapahintulot sa kanya na idirekta ang mga hayop palayo sa saklaw ng pag-atake. Boom! Weng! Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at Lightning Wings Flying Technique habang siya ay sumali sa labanan. Hindi siya nang ahas na isave ang alinman sa kanyang lakas laban sa isang nakakatakot na kalaban at buong lakas siyang umatake. Agad na pinakawalan ni Zhao Feng ang projection ng kanyang Little World of Wind Lightning pati na rin ang Physical Force Lightning Domain. Ang bawat pag-atake niya ay naglalaman ng pinagsamang kapangyarihan ng kanyang sariling lakas, ang Physical Force Lightning Domain, at ang Little World Projection. Weng! Whoosh! Ang Earth-Shattering Raging Bulls ay naglakbay sa ibaba ng Skyfire Lightning Ape habang ang Golden Wing Scarlet Tigers ay mabilis na lumipad sa kalangitan at umatake gamit ang kanilang mga pakpak at kuko. Nakipagtulungan si Zhao Feng sa dalawang sangkawan ng hayop upang unti-unting pahinain ang kalaban. Purple Soul Chaos. Paminsan-minsan ay gagamit si Zhao Feng ng ilusyon na pamamaraan. Bagamat hindi masyadong epektibo, maaari pa rin itong makagambala sa Skyfire Lightning Ape ng ilang sandali. Ang Skyfire Lightning Ape ay nagsimulang maging dehado laban sa pinagsamang puwersa ni Zhao Feng at ng dalawang grupo ng hayop. Kasuklam-suklam na tao. Ang kapangyarihan ng bloodline ng Skyfire Lightning Ape ay unti-unting humihina. Pang! Boom! Ang Skyfire Lightning Ape ay biglang tumalon at naging isang bolt ng iskarlata na kidlat na tumalsik sa kalangitan. Ang Skyfire Lightning Ape ay sumuko na sa teritoryo nito at tumakas. Alam nitong natalo ito.
Kung nanatili ito rito, maaaring maging isa ito sa mga alipin ni Zhao Feng tulad ng Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls. Habulin siya. Hindi handang bitawan ni Zhao Feng ang isang bagay na napakalakas ng ganoon lang. Kahit na nabigo siyang alipinin ang Skyfire Lightning Ape, ang dugo at laman nito ay lubhang mahalagang mapagkukunan. King of Gods, Kabanata 1066. Eye of Destruction. Habulin mo, hindi natin hahayaang makaalis ng ganito. Kinokontrol ni Zhao Feng ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls at sinundan ang Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape ay hindi nagdadalubhasa sa bilis, kaya hindi nagtagal ay nakahabol si Zhao Feng at ang Beast Pack. Gayunpaman, walang pakialam ang Skyfire Lightning Ape at patuloy na tumakbo palayo. Hindi ito nagawang pigilan ni Zhao Feng at ng mga hayop, kaya patuloy lang nila itong atakehin at mas masaktan pa ito. Di nagtagal, hinabol ni Zhao Feng at ng mga Beast Pack ang Skyfire Lightning Ape palabas ng kagubatan patungo sa isang maliit na hanay ng mga bundok. Mental Energy Spike. Isang purple golden spike ang biglang bumaril mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng papunta sa kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape. Sa oras na ito, ang Skyfire Lightning Ape ay malubhang nasugatan, kaya epektibo ang soul technique ni Zhao Feng. Ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Feng ay perpekto. Ang Skyfire Lightning Ape na tumalon sa hangin ay agad na gumuho at nahulog sa lupa. Boom! 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 Ang mga sungay ng higit sa isang dosenang Earth-Shattering Raging Bulls ay kumikinang na may madilim na gininto ang liwanag habang sila ay umaandar patungo sa Skyfire Lightning Ape. Whoosh! Lahat ng Golden Wing Scarlet Tigers sa himpapawid ay agad na nagpakawala ng matinding pag-atake. Ang lahat ng mga pag-atake ay nakatutok sa mga sugat ng Skyfire Lightning Ape. Hindi rin nagpapahinga si Zhao Feng. Patuloy niyang ginagamit ang Soul Eye Bloodline Techniques para pahinain ang soul intent ng Skyfire Lightning Ape. Gago, walang hiyang tao. Tumulo ang dugo mula sa mga sugat ng Skyfire Lightning Ape. Oras na, nakatutok ang kaliwang mata ni Zhao Feng, at ang nakakagulat na pag-alo ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ay nabuo ang isang napakalalim na whirlpool na nag-uugnay sa walang katapusang Purple Abyss. Agad na tinakpan ng ipinagbabawal na puwersang humihila ng kaluluwa ang Skyfire Lightning Ape. Gaze of the God's Eye. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang Gaze of the God Eye ng buong lakas at pinaikot ang kanyang soul power at eye intent sa maximum. Pagkatapos ng lahat, ang target niya sa pagkakataong ito ay ang Skyfire Lightning Ape, na ang lakas ng kaluluwa ay kapareho ng sa Sacred King. Tao, huwag mo nang isipin iyon. Tila alam ng Skyfire Lightning Ape kung ano ang gagawin ni Zhao Feng at patuloy na nagpupumiglas. Talagang napakahirap. Inihayag ni Zhao Feng ang isang pilit na ekspresyon. Kahit na ito ay malubhang nasugatan, ang kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-alis sa katawan nito. Sa isang pag-iisip, ginawa ni Zhao Feng ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls na magpatuloy sa pag-atake sa Skyfire Lightning Ape. Ang mga pag-atake mula sa Mystic Light Realm Sacred Lords ay maaari ring makapinsala sa kaluluwa, na magpapahina sa soul intent ng Skyfire Lightning Ape. Sa ngayon, ang eye intent ni Zhao Feng ay napakalakas, at ang kanyang Gaze of the God Eye ay maaaring tumagal ng napakatagal. Sa kabilang banda, ang Skyfire Lightning Ape ay patuloy na inaatake at humihina, kaya ang kaluluwa nito ay nagsimulang umalis sa katawan nito. Mabuti, magpatuloy. Tuwang-tuwa si Zhao Feng at nadagdagan ang lakas ng Gaze of the God Eye. Si Zhao Feng ay maaaring makakuha ng mga mapagkukunan ng mas madali kung maaari niyang alipinin ang Skyfire Lightning Ape. Boom! Pang! Sa ilalim ng utos ni Zhao Feng, ang Golden Wing Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls ay nagpatuloy sa pag-atake sa Skyfire Lightning Ape. Ang Skyfire Lightning Ape ay labis na napagod at nasugatan ng damapo ang mga pag-atake sa katawan at kaluluwa nito. Ang kaluluwa nito ay nagsimulang dahan-daang umalis sa katawan nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dagandong ang biglang nagmula sa isang maliit na burol sa kanilang harapan. Isang higanteng kulay abong figure ang tumalon mula sa lupa at naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Agad na kumalat ang isang nakakatakot na aura na kasing bigat ng bundok. Sa sandaling nakita ng Golden Wing Scarlet Tigers, Earth-Shattering Raging Bulls, at Skyfire Lightning Ape ang higanteng gray na figurang ito, nagpakita sila ng nakakatakot na ekspresyon at nagsimulang manginig.
Ang paglaban ng Skyfire Lightning Ape ay nabawasan din hanggang sa pinakamababa. Mabuti. Muling pinalaki ni Zhao Feng ang Gaze of the Gods Eye Power at agad na sinipsip ang kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang higanteng kulay abong figure ay umungal sa galit nang tumingin ito kay Zhao Feng at sa Skyfire Lightning Ape. Woo! Isang bugzo ng hangin ang lumabas, at agad na naramdaman ni Zhao Feng ang matinding panganib. Mabilis niyang inalis ang katawan ng Skyfire Lightning Ape at inutusan ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls na tumakas. Isang dagandong lang ay naglalaman ng napakaraming kapangyarihan. Nagulat si Zhao Feng nang umatras siya sa kagubatan kasama ang Golden Winged Scarlet Tigers at Earth-Shattering Raging Bulls sa pag-asang hindi sila hahabulin ng higanteng Greystone figure. Kung tutusin, ngayon lang naubos ni Zhao Feng ang kanyang soul power at eye intent. Malaki rin ang pagkatalo ng dalawang beast pack nang magkalaban sila. Guro, miyembro iyon ng Earth Crystal Race. Sinabi ng pinuno ng Golden Winged Scarlet Tigers kay Zhao Feng. Earth Crystal Race. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng mga ito, ngunit alam niya ang kanilang mga kakayahan. Ang Earth Crystal Race ay nireranggo sa ika-9,136 na kabilang sa 10,000 ancient races, at maaari silang lumikha ng peak-grade primal crystal stones sa loob ng kanilang sariling mga katawan. Ang isang ganap na matured na Earth Crystal Race na nilalang ay maaaring lumikha ng substandard na mga kristal ng Diyos, at tila, ang antas ng Diyos na mga miyembro ng Earth Crystal Race ay maaaring lumikha ng mga God Crystals. Hindi pa nagagamit ni Zhao Feng ang anumang substandard God Crystals para mag-cultivate dahil kamakailan lang ay nakalusot siya sa Mystic Light Realm. Ngunit tiyak na kakailanganin niya ang mga ito sa hinaharap upang linangin ang kanyang Mystic Light Sacred Power. Ang mga dalubhasa sa Mystic Light Realm ng Continent Zone ay hindi karaniwang naglilinang ng mga substandard God Crystals at Magi ipon lamang sila ng isa kapag sinusubukan nilang lampasan ang isang bottleneck. Mula dito, makikita kung gaano kabihira ang mga substandard God Crystals sa Continent Zone. Bagamat nakakuha si Zhao Feng ng ilang substandard God Crystals mula sa paglilitis ng Crown Prince, hindi ito sapat upang mapanatili ang mga pangangailangan ni Zhao Feng. Ngunit wala akong magagawa sa Earth Crystal Race ngayon. Pinigilan ni Zhao Feng ang pagnanasa sa kanyang puso. Ang lakas lang ng Earth Crystal Race kanina ay kasing taas ng Skyfire Lightning Ape, at mas malakas ang bloodline power nito, kaya nagkaroon din ng suppression effect. Pinakamahalaga, ang Earth Crystal Race ay nanirahan sa mga pakete. Si Zhao Feng ay gumugol ng maraming oras upang alipinin ang Skyfire Lightning Ape pagkatapos bumalik sa kagubatan at sa wakas ay nagtagumpay. Pagkatapos ay ibinalik ni Zhao Feng ang kaluluwa ng Skyfire Lightning Ape sa katawan nito. Sa makapangyarihang sacred body ng Skyfire Lightning Ape, mabilis itong makakabawi. Kasabay nito, pinilit ni Zhao Feng ang Skyfire Lightning Ape na ibigay ang mga mapagkukunan nito. Bagamat ayaw, kailangan pa rin gawin ng Skyfire Lightning Ape ang sinabi ni Zhao Feng. Huwalala. Inilabas ng Skyfire Lightning Ape ang lahat ng kayamanan nito mula sa munting mundo nito, at agad na nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Ang Skyfire Lightning Ape ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng kagubatan. Mayroon itong malaking halaga ng mga mapagkukunan, at lahat sila ay may mataas na grado. Tinitigan ni Zhao Feng ang isa sa madilim na pulang halamang gamot. Damang-daman niya ang kakaibang soul aura mula rito. Master, ito ang Fire Spirit Soul Scorching Grass. Ang Skyfire Lightning Ape na ipinakilala kay Zhao Feng. Sinunog ng Fire Spirit Soul Scorching Grass ang kaluluwa at maaaring palakasin ang soul intent at kapangyarihan ng gumagamit. Gayunpaman, karaniwan itong ginagamit sa paggawa ng mga makamandag na table task. Ang kakaiba at kakaibang soul herb. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Sa ngayon, kailangan niya ng mga mapagkukunan na tumulong sa kanyang kaluluwa. Kahit nakakaiba ang Fire Spirit Soul Scorching Grass, kinuha ito ni Zhao Feng nang hindi nag-iisip. Pagkatapos ay pumili si Zhao Feng ng maraming mas mahalagang mapagkukunan bago umalis sa sinaunang Dream Realm. Agad na iniulat ng Old Monster Show ang sitwasyon ng larangan ng digmaan ng Ling Province kay Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal pagkatapos umalis si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Ano? Isang demigod expert ang lumitaw sa larangan ng digmaan. Natigilan si Zhao Feng. Ilang sandali pa lang mula nang magsimulang lumitaw ang mga eksperto ng Sacred King at lumaban sa maliliit na labanan.
Hindi niya akalain na ang mga demigod expert ay lalabas ng ganoon kabilis. Ang mga demigod ay nakatayo sa tuktok ng Panginoong Dinastiya at iginagalang ng lahat. Sila ang may pinakamalakas na battle power sa kontinente, at ngayon, ang mga demigod ay lumitaw sa Ling Province. Ipinadala ng mga tao ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall, Grand Emperor Song, na kilala rin bilang demigod Tai Chi. Ipinadala ng mga hindi tao ang Grand Elder ng Demonic Sky Palace, Demigod Destruction. Siyempre, sinusubukan lang ng dalawang demigod ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan pa lang ng mga Lord Dynasties na alamin kung gaano kalakas ang isa, dahil ang isang pagkakamali ay maaaring magresulta sa isang mabigat na presyo na maaaring matukoy ang huling resulta. Isang higanteng pansamantalang palasyo na nababalot ng ipinagbabawal na liwanag ang itinayo sa likod ng warzone ng Ling Province. Ito ay nasa ipinagbabawal na bakuran ng larangan ng digmaan at hinaranggan ang lahat. Sa loob ng higanteng palasyo. Ano ang dahilan kung bakit ang mga hindi tao ay naglakas loob na magdeklare ng digmaan sa atin? Ang pinuno ay isang matanda na nakasuot ng puting damit na may nakaguhit na mga dragon. Walang aura na nagmula sa kanya, at nagsalita siya sa walang emosyong tono. Hindi tayo aatakihin ng mga hindi tao kung hindi sila tiwala. Siguradong sabi ng isang payat na matanda na may matatalim na kilay. Kailangan din nating maghanda kung sakaling may mangyari. Sabi ng nangungunang elder na nakasuot ng puting robe. Hindi masyadong malaki ang tsansa na manalo si Tai Chi sa labanang ito. Ang matanda na nakasuot ng puting robe ay nagtaas ng ulo at tumangalan na parang nakikita niya ang lahat. Nagsagupaan ang dalawang demigod sa himpapawid sa itaas ng warzone ng Ling Province. Anuman sa mga pag-atake mula sa alinman sa kanila ay may kapangyarihang sirain ang langit at lupa at maging sanhi ng pagkabasag ng espasyo mismo. Tai Chi, hindi ikaw ang kapareha ko. Ang demigod destruction ay nagsuot ng itim na scaly armor at may sungay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay subukan ito. Iginalaw ni demigod Tai Chi ang kanyang mga palad, at ang walang limitasyong intent ay natipon sa isang walang laman na bola na nagbigay ng ipinagbabawal na aura. Limitless Heaven and Earth. Inihagis ni demigod Tai Chi ang walang laman na bowl ang ito. Light of Destruction. Biglang kumislap ang mga mata ni demigod Destruction na may gintong liwanag. Ang kanyang mga mata ay parang araw habang naglalabas sila ng mga gininto ang sinag na nagpapalabas ng malakas na kapangyarihan ng pagkasira. Ho! Ang gininto ang liwanag na lumabas mula sa mga mata ni demigod Destruction ay sumasalamin sa walang laman na bola na inihagis ni demigod Tai Chi. Ang punto kung saan ang walang laman na bola ay dumampi sa gintong liwanag ay agad na nagsimulang magkawatak-watek. Ito ang layunin ng limang elemento pati na rin sina Yin at Yang. Nagulat si demigod Destruction. Tanging ang demigod Tai Chi lamang ang maaaring pagsamahin ang limang elemento kasama sina Yin at Yang ng maayos. Ang mga normal na bagay ay sinisira na sana ng kanyang liwanag ng pagkasira matagal na ang nakalipas. Nagiging alikabok ang lahat sa harap ng Eye of Destruction. Lumakas ang eye intent mula sa mga mata ni demigod Destruction, at gininto ang liwanag ang nagliwanag sa langit at lupa. Ang mismong espasyo ay tila nabasag saan man sumikat ang Light of Destruction. Boom! 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 Nagdilim ang langit nang lumitaw ang isang nakakatakot na kapangyarihan na tila kayang baguhin ang langit at lupa. Lahat ng quasi-sacred lords at sacred lords na lumalaban sa ibaba ay natigilan. Buong lakas nilang ipinalibot ang kanilang kapangyarihan upang labanan ang nakakatakot na puwersang ito. Wala na silang iniisip na labanan ang kanilang mga kaaway. Isang sinag ng puting liwanag ang biglang bumaril habang gumagalaw ang Heaven Earth Yuan Chi. Umalis. Ang karamihan sa katawan ni demigod Tai Chi ay nawasak, at mabilis siyang bumalik sa kanyang punong tanggapan. Tumakbo. Umalis. Nang makitang natalo ang kanilang demigod expert, ang mga sacred lords at walang kapantay na emperors ay agad na nagkalat sa takot habang hinahabol sila ng mga hindi tao na may kumukulong mainit na dugo. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Ang demigod destruction ay bumaba mula sa kalangitan. Boom! Weng! Isang malaking alon ng Light of Destruction ang bumaril mula sa kanyang mga mata at naglabas ng isang tunay na aura ng pagkasira. Ang mga katawan at kaluluwa ng lahat ng Sacred Lords at walang kapantay na mga Emperor ay agad na nabasag at nagkawatak-watak nang kumalat sa kanila ang Light of Destruction.
Maraming eksperto ang gumamit ng nagtatanggol na mga lihim na pamamaraan o ang projection ng kanilang little world upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit ang lahat ng layunin ay nawasak ng Eyes of Destruction. Tumakbo ka. Iyan ang isa sa mga inapo ng 8th Great God Eye, ang Eyes of Destruction. Ang human demigod expert ang natalo sa pagkakataong ito. King of Gods, Kabanata 1067. Black Serpent Dragon. Makukuha ni Zhao Fang ang lahat ng balita mula sa larangan ng digmaan ng Ling Province sa lalong madaling panahon mula sa Old Monster Shoe. Ang Grand Elder ng Grand Imperial Hall, ang Demigod Tai Chi, at ang Grand Elder ng Demonic Sky Palace, ang Demigod Destruction, ay nakipaglaban, at ang panig ng tao ay natalo. Hindi ko inaasahan na ang mga hindi tao ay magkakaroon ng demigod na inapo din ng isa sa 8 Great God Eyes. Natigilan si Zhao Fang. Ang Demigod Destruction ay mayroong Eyes of Destruction, na nagmula sa God Eye of Destruction. Ang God Eye of Destruction ang pinakamalakas na God Eye in terms of offense. Kinokontrol nito ang mga Dao of Destruction at may kakayahang sirain ang langit at lupa. Narinig din ni Zhao Fang ang Demigod Tai Chi. Ang demigod na ito ay ang pinakabatang demigod ng Grand Imperial Hall, nilinang niya ang 5 elemento gayon din ang yin at yang, at nagawa pa niyang hawakan ang pinto sa kaharian ng pagka-Diyos. Heavenly Divine Realm. Nag-alab sa mga mata ni Zhao Fang ang layunin ng labanan. Whoosh! Inilagay ni Zhao Fang ang Fire Spirit Soul Scorching Grass sa sukat ng kanyang kaliwang mata at sinimulang duplicate ito. Kinuha ni Zhao Fang ang isa sa Fire Spirit Soul Scorching Grass at iniwan ang isa pa para maipagpatuloy niya itong maduplicate kapag nakabawi na siya sa kanyang peak. Si Zhao Fang ay kumain ng ilang mga halamang gamot na muling nagpuno sa kanyang Yuan Qi at nagsimulang sumipsip ng Fire Spirit Soul Scorching Grass habang ina-activate ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Ho! Unti-unting pumasok sa kaluluwa ni Zhao Fang ang mga butil ng dark red na mental energy. Agad na nagsimulang mag-alab ang kaluluwa ni Zhao Fang, at isang madilim na pulang ilaw ang lumitaw sa paligid ng kanyang lightning soul body. Ang sakit na ito ay walang halaga kumpara noong nahati ang aking kaluluwa. Kinagat ni Zhao Fang ang kanyang mga ngipin at patuloy na hinihigop ang Fire Spirit Soul Scorching Grass. Nang matapos niyang masipsap itong Fire Spirit Soul Scorching Grass, 2 pang piraso ng Fire Spirit Soul Scorching Grass ang nadobol sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, at agad niyang kinuha ang isa sa mga iyon. Pagkalipas ng 3 buwan, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang makulay na mga mata, at kumalat ang isang maapoy na pulang aura ng soul. Ang aking soul intent ay umabot na sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Gumamit siya ng 5 piraso ng Fire Spirit Soul Scorching Grass sa nakalipas na 3 buwan, at ang kanyang kaluluwa ay nasa matinding sakit sa bawat sandali. Sa wakas ay nagbunga ang kanyang pagsusumikap. Ang soul intent ni Zhao Fang na umabot sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay nangangahulugan na ang kanyang soul eye bloodline techniques ay magiging mas malakas kaysa dati. Ang mga diskarte sa eye bloodline ni Zhao Fang at ang God Tribulation Lightning ay maaari na ngayong makapinsala kahit sa Sacred Kings, hindi katulad ng kanyang Wind Lightning Eye Flame na ganap na walang silbi laban sa Sacred King Roaring Sky. Nagtataka ako kung maaari kong i-duplicate ang aking substandard God-slaying arrows ngayon. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ang kanyang soul intent na nagiging mas malakas ay nangangahulugan na ang kanyang eye intent ay mas malakas din. Sa sandaling maduplicate ni Zhao Fang ang napakaraming substandard na God-slaying arrows, hindi na niya kailangang matakot sa Sacred Kings, at mapoprotektahan niya ang kanyang sarili sa Lord Dynasty. Shua! Maingat na hinigop ni Zhao Fang ang substandard God-slaying arrow sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Weng! Whoosh! Mabilis na umikot ang misteryosong gininto ang bola sa sukat ng kanyang kaliwang mata at naglabas ng mga alon ng mahinang gintong liwanag na dumaan sa substandard na God-slaying arrow. Sa wakas ay lumitaw ang isang bola ng itim na bagay mula sa misteryosong gininto ang bola at nagbigay ng mapanglon na aura. Magsisimula na naman itong mag-duplicate. Alam na alam ni Zhao Fang ang mga hakbang ng pagdoble. Gayunpaman, dahil sinusubukan niyang i-duplicate ang substandard God-slaying arrow sa pagkakataong ito, maaaring mangailangan ito ng napakahabang panahon. Sa panahong ito, ang pangunahing focus ni Zhao Fang ay ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata habang ang isa pang bahagi niya ay tututuon sa soul-splitting technique at ilang iba pang diskarte sa kaluluwa. Kailangan kong huminto kaagad kung hindi ko ito maduplicate.
Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na maglagay ng masyadong maraming focus sa paglilinang ng kanyang katawan o Mystic Light Sacred Power sa ngayon. Gagamitin din niya ang Dark Heart Seal para makipag-ugnayan kay Old Monster Shu at makatanggap ng balita ng digmaan sa labas ng mundo. Ang balita ng pagkatalo ng tao na demigod ay agad na kumalat sa buong Lord Dynasty at nagpasindik sa lahat. Naisip ng lahat ng puwersa sa Great Gun Lord Dynasty na hindi sila matatalo at magagawang pigilan ng Grand Imperial Hall ang mga hindi tao, ngunit ngayon, hindi nila maiwasang mag-alala. Ang lahat ng pinakamataas na dalubhasa sa parehong Lord Dynasties, tulad ng mga karaniwang nasa pag-iisa, ay nagsimulang magtungo sa larangan ng digmaan. Umalis na ang Demigod Dark Ocean of Nine Darkness Palace at patungo na sa front lines, habang si Demigod Withered Breath, ang Grand Elder ng Sky Suspension Palace, at isang grupo ng mga miyembro ng Upper Echelon ay umalis din sa clan. Marami pang labanan ang sumiklab sa larangan ng digmaan sa Ling Province sa nakalipas na 3 buwan. Ang mga tagumpay at pagkatalo para sa magkabilang panig ay halos pantay. Mukhang ang digmaan ay pumasok sa mga kritikal na yugto. Ang karaniwang kalmado na si Zhao Feng ay hindi maiwasang mag-alala para sa Great Gun Lord Dynasty. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, mahirap sabihin kung ano ang magiging resulta. Kahit na ang pinakatanyag na panghuhula master sa Lord Dynasty ay hindi maaaring gawin ito. Kung tutusin, napakaraming bagay na maaaring magbago sa huling resulta. Dapat akong pumunta sa Ling Province at manood. Napaisip si Zhao Feng. Ang labanan sa pagitan ng mga demigod ay isang bagay na nangyari minsan sa bawat 10,000 taon. Naniniwala si Zhao Feng na marami siyang matututunan sa pamamagitan lamang ng panonood. Sa susunod na 8 araw, ang karamihan sa focus ni Zhao Feng ay nasa dimensyon pa rin ng kanyang kaliwang mata. Sa puntong ito, ang kanyang eye intent at yuan qi ay labis na naubos. Kinailangan niyang lagyang muli ito ng malalaking halaga ng mahahalagang yaman. Iniisip ko kung magtatagumpay ako o hindi. Bahagyang natakot si Zhao Feng. Isang maitim na gintong arrow ang lumutang sa hangin sa itaas ng misteryosong gininto ang bola sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Sa tabi nito ay isang itim na bola ng bagay, at malabong makita ng isa ang malabong mga balangkas ng isang arrow mula rito. Ang misteryosong gintong bola sa pinakagitna ay biglang nagsimulang umikot ng mabilis. Kasabay nito, ang bilis ng pagkonsumo ng eye intent ni Zhao Feng at yuan qi ay dumbbell. Papasok na ang pagkopya sa mga huling yugto nito. Si Zhao Feng ay may masalimuot na ekspresyon at nalubog sa tuwa at pagkabigla. Weng! Weng! Mabilis na naubos ang eye intent ni Zhao Feng habang ang bola ng itim na bagay sa itaas ng misteryosong gininto ang bola ay nagsimulang mag-condense tungo sa isang dark golden arrow. Whoosh! Ang bilis ng pag-ikot ng misteryosong gintong bola ay bumagal ng tuluyan nang naubos na ang eye intent ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, tila naging normal na mata ang kaliwang mata ni Zhao Feng. Hindi niya nagamit ang anumang kapangyarihan ng God's Spiritual Eye. Malapit na, nagsimulang pawisan si Zhao Feng. Hindi siya handang sumuko sa huling sandali, ngunit sa kabutihang palad, ang God's Spiritual Eye ay hindi nasira. Kailangan lang niya ng ilang oras para makabawi. Whoosh! Inilagay ni Zhao Feng ang 2 substandard God-slaying arrow sa Misty Spatial World. Ngayong mayroon na siyang isa pang substandard God-slaying arrow, mayroon na siyang isa pang nakatagong card. Hindi siya nagmamadaling mag-duplicate pa. Gagawin lang niya iyon kapag lumakas ang kanyang soul intent, dahil mababawasan nito ang panganib. Sinimulan ni Zhao Feng na pagalingin ang kanyang katawan at kaluluwa matapos matagumpay na ma-duplicate ang substandard God-slaying arrow. Nagpadala ang Old Monster Shu ng isang balita makalipas ang kalahating buwan na nagpahinto kay Zhao Feng sa pananatili sa pag-iisa. Master, isang malaking labanan ang nangyari sa pagitan ng 2 Lord Dynasties, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay lumitaw sa panig ng mga hindi tao. Si Zhao Feng ay ganap ng nakabawi sa ngayon, at ang kanyang ekspresyon ay nagulat nang marinig niya ito. Agad na tinapos ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa. Hindi ko akalain na ang Black Destruction Serpent Dragon ay magtatago sa mga hindi tao. Ito kaya ang dahilan kung bakit nagsimula ang digmaan ng mga hindi tao. Bulong ni Zhao Feng sa malambot na tono. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan ng pinagsamang puwersa ng Sky Suspension Palace at ng Grand Imperial Hall, ngunit kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay nangahas na muling lumitaw,
nangangahulugan iyon na malamang na nabawi nito ang halos lahat ng lakas nito. Kailangang malaman ng isa na ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon sa tuktok nito ay katumbas ng Ancient God Exiyang. Ang mga True God ay may 9 na ranggo, at ang Ancient God ay tumutukoy sa mga nasa ika-6 na ranggo o mas mataas. Tinansya ni Zhao Feng na ang Black Destruction Serpent Dragon ay dapat na halos nakabawi sa antas ng isang demigod. Nangangahulugan ito na ang mga hindi tao ay karaniwang mayroong isang mas malakas na demigod. Ang isang solong dagdag na demigod ay sapat na upang baguhin ang takbo ng digmaan pabor sa Dark Moon Lord Dynasty na dati ay kapantay lamang ng Great Gun Lord Dynasty. Kailangan kong pumunta sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Nagsimulang maghanda si Zhao Feng. Isang guard na nakasuot ng golden armor ang nakatayo malapit sa tinutuluyan niyang gusali. Senior Zhao, sinabi sa akin ng kamahalan na sabihin sa iyo na bumalik na siya sa panig ng Great Gun Imperials. Nais din ng kamahalan na ibigay ko ito sa iyo. Agad na sinabi ng guard nang makita niyang lumabas si Zhao Feng, at magalang niyang iniabot ang isang spiritual pet bag. Tumigil sandali si Zhao Feng. Ang espiritual na pet bag na ito ay ang ibinigay niya sa ika-9 na prinsipe kanina. Naglalaman ito ng 2 beast pack at 3 quasi-sacred lords kay Shaking Golden Apes. Ang 9th prince ay umalis sa larangan ng digmaan. Marahil ay isa lamang ang dahilan kung bakit aalis ang 9th prince sa sandaling ito, upang maging Sacred Emperor. Halos 5 taon na ang lumipas mula nang matapos ang paglilitis sa Crown Prince. 1 taon na lang ang natitira bago ang 9th prince ay magiging Sacred Emperor. Tiyak na hindi nila siya papayagan na manatili pa sa larangan ng digmaan. Inalis ni Zhao Feng ang espiritual na pet bag at inilagay ang lahat ng mga hayop sa loob nito sa Misty Spatial World. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang iniskan ang paligid gamit ang kanyang divine sense. Napag-alaman niyang si Nan Gongsheng at Zhao Yufei ay kapwa nasa hiwalay, kaya umalis si Zhao Feng ng mag-isa at nagtungo sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Nanatiling nakikipag-ugnayan si Zhao Feng kay Old Monster Shu habang nasa daan. Ang 2 Lord Dynasties ay pumasok sa isang malawakang digmaan, at ang Great Gun Lord Dynasty ay nagpadala ng 3 demigods. Sinabi ng Old Monster Shu kay Zhao Feng ang ilan sa mga nangyayari sa larangan ng digmaan. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Zhao Feng nang marinig lamang ito. Nagtataka ako kung ano ang magiging hitsura ng labanan sa pagitan ng mga demigod. Bahagyang nalungkot si Zhao Feng na hindi siya nagtakda ng special markang malapit sa larangan ng digmaan ng Ling Province. Weng! 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 Isang pares ng iskarlata na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Zhao Feng habang ginagamit niya ang lightning wings flying technique upang mabilis na tumungo sa larangan ng digmaan. Old Monster Shu, maaari kang lumapit pa sa larangan ng digmaan. Nagmensahe si Zhao Feng kay Old Monster Shu. Sa sandaling ito, ilang malalaking lungsod lamang ang pagitan nila. Sa larangan ng digmaan ng Ling Province, nagulat si Old Monster Shu ngunit lumapit pa rin sa mismong larangan ng digmaan. Isang malakas na surge ng eye intent ang biglang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang kaluluwa, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may isang layer ng ginto. Sa sandaling ito, naramdaman ng Old Monster Shu na ang kanyang paningin ay naging ilang dosenang beses na mas mahusay. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa langit at nakita sa pamamagitan ng nakakatakot na bagyo ng pagkawasak upang makita ang mga demigod figure na nakikipaglaban. Kaya ito ay isang labanan sa pagitan ng mga demigod. Ang puso ni Old Monster Shu ay nanginginig, at siya ay lubos na natulala. Sa pagtingin pa lamang dito, naramdaman ng Old Monster Shu na ang nakakatakot na kapangyarihang ito na maaaring sirain ang langit at lupa ay lumampas sa mga limitasyon ng isang Sacred Lord. Ang anumang random na shockwave mula sa isang demigod ay madaling pumatay sa kanya. Mga tao, nagbalik ako. Lahat kayo ay hindi malayo sa kamatayan ngayon. Isang lalaking nababalutan ng itim na kaliskis at iskarlate itim na apoy ang lumitaw. Siya ay may nakamamatay na ekspresyon, at isang itim na buhawi ang sumipol sa paligid niya habang ito ay tumawid sa ilang dosenang milya. Nasa harap niya ang isang matanda na nakasuot ng malaking gintong balabal at may hawak na gintong tungkod na may ulo ng dragon sa tuktok. Tinakpan siya ng mga gintong dragon na gawa sa liwanag. Ang taong ito ay ang pinuno ng Grand Imperial Hall at ang taong namamahala sa Lord Dynasty, Demigod Dragon Emperor. Black Serpent Dragon, mamamatay ka ngayon.
Ang mga mata ng Demigod Dragon Emperor ay biglang kumislap na may gintong liwanag. Nagbago ang kulay ng langit at lupa, at ang hindi nakikitang kapangyarihan ng mga batas at layunin ay dumaan patungo sa Black Serpent Dragon. King of Gods, Kabanata 1068. Divine Power. Ang dalawang Lord Dynasties ay nagpadala ng tatlong demigod. Ang mga hindi tao ay nagpadala ng demigod destruction mula sa Demonic Sky Palace, ang Black Destruction Serpent Dragon, at isang demigod mula sa Dark Capital Cult. Ang Great Gun Lord Dynasty ay nagpadala ng demigod Tai Chi, demigod Spiritual Void mula sa Sky Suspension Palace, at demigod Dragon Emperor, ang pinakamalakas na eksperto mula sa Grand Imperial Hall. Hahaha, ngayon ang araw ng pagkamatay ng mga tao. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may masamang ekspresyon at malupit na tumawa. Ho! Ang lalaking may itim na kaliskis ay naglaslas gamit ang kanyang kamay, at isang mahinang alon ng itim na apoy ang agad na sumire sa Invisible Intent attack ng Demigod Dragon Emperor. Kasabay nito, ang alon ng apoy ay naging isang nagninangas na itim na dragon na umaksyon kay Demigod Dragon Emperor. Ang Dark Moon Lord Dynasty ay hindi magiging tugma para sa Great Gun Lord Dynasty kahit na mayroon na silang isa pang itim na carp. Nag-iba ang ekspresyon ng Demigod Dragon Emperor habang marahan niyang itinuro kasama ang gintong dragon-headed staff. Isang gininto ang sinag na hugis dragon ang agad na bumagsak at pinatay ang apoy na nagmumula sa Black Destruction Serpent Dragon. Woo! Ang gininto ang sinag na hugis dragon na ito ay umungal at direktang hamampas patungo sa Black Destruction Serpent Dragon. Kung makabawi ako sa aking pinakamataas, maaari kong sirain ang lahat ng tao sa isang hininga lamang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may nakamamatay at nakakalason na tingin. Gayunpaman, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpalipat-lipat pa rin ng kanyang Dragon Yuan Divine Force at naglabas ng manipis na ulap ng iskarlate itim na apoy na maaaring sirain ang langit at lupa upang kontrahin ang pag-atake ng Demigod Dragon Emperor. Boom! Pang! Bam! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may solemn na ekspresyon habang naramdaman niya ang nakakatakot na sabog ng Divine Power. Ito ang pinakamalakas na demigod ng tao. Kailangang gamitin ng Black Destruction Serpent Dragon ang kanyang buong kapangyarihan laban sa Demigod Dragon Emperor. Kung hindi dahil sa napakabilis na pagunlad ng digmaan, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi man lang lalaban ngayon. Noon, siya ay malubhang nasugatan ng mga demigod ng tao at nanghina ng husto. Pati ang origin dimension niya ay nasira. Gayunpaman, nakipagkasundo siya sa Dark Capital Cult. Ang Dark Moon Lord Dynasty ay magbibigay sa Black Destruction Serpent Dragon ng mga mapagkukunan upang ito ay makabawi, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay tutulong sa Dark Moon Lord Dynasty na sirain ang Great Gun Lord Dynasty. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi pa isang demigod, ngunit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang demigod. Gayunpaman, may pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng Demigod Dragon Emperor, ang pinakamalakas na eksperto ng Grand Imperial Hall. Boom! 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 Kumilos din ang ibang demigods ng dalawang Lord Dynasties. Bam! Bam! Pang! Ang mga ulap at hangin ay umungol, at ang mga kakilakilabot na batas at layunin na maaaring magpalipat-lipat sa langit at lupa ay lumitaw. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga demigod ay nakikipaglaban sa napakalayo mula sa lupa, ang anumang shockwave ay makakapatay ng mga Sacred Lord sa paunang yugto at sa ibaba. Tanging ang mga Sacred Kings lamang ang medyo nakakakita ng bahagi ng nakakatakot na labanan sa kalangitan. Kasabay nito, marami sa mga rurok na eksperto ng parehong Lord Dynasties sa Ling Province ang nanood sa labanang ito na maaaring magpabago sa digmaan. Ipinadala ng mga tao ang Demigod Dragon Emperor, ang pinakamalakas na tao mula sa Grand Imperial Hall, upang harapin ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa kabilang banda, si Demigod Dark Dragon, na pinakamalakas na miyembro ng Dark Capital Cult, ay hindi pa rin lumitaw. Hanggat nagawang talunin ng Demigod Dragon Emperor ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi iyon magiging isyo, ngunit kung mabaigo siya. Sa sandaling ito, umalis na si Zhao Feng sa Lan Province at halos makarating sa hangganan ng Ling Province. Nagpadala siya ng surge ng Eye Intent sa Old Monster Shoe sa pamamagitan ng Dark Heart Seal at nakita niya ang lahat ng nakita ng Old Monster Shoe. Kapangyarihan na nalampasan ang Mystic Light Realm. Divine Power. Nang inig ang puso ni Zhao Feng,
at bahagyang naiinip siya. Nakikita lang niya ang laban sa pamamagitan ng Old Monster Shoe, kaya hindi niya nagawang gamitin ang kakayahan sa pagsusuri ng kanyang kaliwang mata o makuha ang mga imahe. Habang nagsimulang makipaglaban ang 6 na demigod mula sa dalawang Lord Dynasties, ang pag-iisip ni Zhao Feng ay tila dumating sa posisyon ni Old Monster Shoe at tumingin sa labanan sa kalangitan. Ang Demigod Dragon Emperor ay ang pinakamalakas na demigod ng Great Gun Lord Dynasty. Inutusan ni Zhao Feng ang Old Monster Shoe na i-lock ang laban sa pagitan ng Demigod Dragon Emperor at ng Black Destruction Serpent Dragon. Maaaring sabihin ng sino man na ang labanang ito ang magiging kritikal na punto ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalakas na eksperto ng Dark Moon Lord Dynasty, ang Demigod Dark Dragon, ay hindi pa nagpapakita. Kung ang Demigod Dragon Emperor ay bahagyang nasugatan ng Black Destruction Serpent Dragon, ang pinakamalakas na eksperto ng Dark Moon Lord Dynasty ay maaaring agad na kumilos. Gayunpaman, ang Demigod Dragon Emperor ay talagang karapat-dapat na maging pinakamalakas na demigod ng Great Gun Lord Dynasty. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malinaw na hindi niya katugma at sa lalong madaling panahon ay kailangang pumunta sa defensive. Ang lakas ng Black Destruction Serpent Dragon ay kaka-recover pa lang sa level ng isang demigod. Biglang naramdaman ni Zhao Feng na may mali. Bakit hindi naghintay ang Black Destruction Serpent Dragon hanggang sa makabawi ng ibang level ang lakas nito bago kumilos? Siguro ang Dark Moon Lord Dynasty ay hindi lubos na nagtitiwala sa Black Destruction Serpent Dragon. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Ang Destruction Dragon Race ay ipinanganak para sa pagkawasak at iniwan ang lahat sa apoy. Ang paniniwala ng Destruction Dragon Race ay upang sirain ang buong fan universe. Kaya sila ay kinasusuklaman ng lahat ng iba pang 10,000 ancient races. Dapat maunawaan ng Dark Moon Lord Dynasty kung gaano kadelikado rin ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi nila ito lubos na pagkatiwalaan at hayaan na lamang itong lumaki ang lakas nito. Siyempre, hula lang iyon ni Zhao Feng. Kaya ito ang Little World projection ng isang demigod. Si Zhao Feng ay lubos na nabigla. Sa paningin ni Old Monster Shoe, napagtanto niya na ang Little Worlds ng halos lahat ng demigods ay naglalaman ng mga batas ng lahat ng 5 elemento. Pinatunayan nito na tama ang mga unang hula ni Zhao Feng. Upang gawing tunay na dimensyon ang Little World, dapat nataglay ng Little World ang kapangyarihan ng lahat ng 5 elemento. Ano ang nangyayari? Ito ay agad na huminto sa paglipad si Zhao Feng at natulala. Nagsimulang lumipad ang kanyang mga iniisip. Demigod Dragon Emperor, siya ay. Iyon ay isang God-slaying arrow. Naglabas si Demigod Dragon Emperor ng isang God-slaying arrow. Ang mga manunood mula sa Great Gun Lord Dynasty ay sumabog sa talakayan. Ang isa pang demigod mula sa Grand Imperial Hall ay tumingin sa langit. Plano ng Dragon Emperor na gamitin itong God-slaying arrow para masaktan ng husto ang Black Destruction Serpent Dragon matagal na ang nakalipas. Isang mahinang ngiti ang ibinigay ng demigod. Malinaw na hindi papasok sa labanan ang Demigod Dragon Emperor dahil alam niyang hindi pa rin lumilitaw ang pinakamalakas na demigod ng Dark Moon Lord Dynasty. Ang Demigod Dragon Emperor ay matagal nang gumawa ng mga plano. Sa kalangitan, isang transparent na busog na gawa sa divine power ang lumitaw sa kamay ng Demigod Dragon Emperor kasama ang isang escarlate gintong arrow ng liwanag na natatakpan ng banal na ulap. Tanging ang mga eksperto sa antas ng Diyos ang ganap na nakapagpalabas ng kapangyarihan ng isang substandard god weapon tulad ng God-slaying arrow. Sa sandaling ito, ang minsanang ginagamit na God-slaying arrow ay naglabas ng walang katulad na kinang sa mga kamay ni Demigod Dragon Emperor. Nagsimula ring gumalaw ang isang elemento ng metal na maaaring sirain ang langit at lupa. Isang matalim na metal na liwanag ang kumikinang sa kalangitan na parang araw na sumisikat sa kadiliman at itinaboy ang lahat. Isang God-slaying arrow. Nang inig ang Black Destruction Serpent Dragon nang lumitaw ang pagkabigla at takot sa mga mata nito. Tama iyan. Ang Demigod Dragon Emperor ay nakalok sa Black Destruction Serpent Dragon gamit ang kanyang Divine Sense. Nakuha ng mga prinsipe ng Great Gun Lord Dynasty ang God-slaying arrow na ito mula sa Divine Illusion Dimension. Ang Demigod Dragon Emperor ay maaaring masaktan ng husto ang Black Destruction Serpent Dragon gamit ang God-slaying arrow na ito, at kung magkakaroon siya ng pagkakataon, susubukan niyang patayin ang dragon. Matandang bastos,
dapat ay iniwan mo ang substandard god weapon para harapin ang demigod Dark Dragon. Agad na nagsimulang magmura ang Black Destruction Serpent Dragon. Alam na niya na ang Great Gunlord Dynasty ay may God-slaying arrow noon pa man, ngunit naisip niya na gagamitin ito ng Great Gunlord Dynasty sa pinakamalakas na eksperto mula sa Dark Moonlord Dynasty, ang Demigod Dark Dragon. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay nasa tuktok nito ngayon, hindi na nito kakailanganing kumurap laban sa God-slaying arrow. Gayunpaman, sa ngayon, hindi niya nagawang harangan ang kapangyarihan ng ganoon kadali. Pinalibutan ng iskarlate itim na apoy ang Black Destruction Serpent Dragon habang ito ay naging isang higanteng itim na dragon na ilang daang yarda ang haba. Weng! Isang iskarlate itim na Little World Projection ang nabuo sa paligid ng Black Destruction Serpent Dragon, at agad itong nawala sa heaven and earth sa isang pitik ng buntot nito. Beng! Whoosh! Sa sandaling ito, hinayla ng Demigod Dragon Emperor ang bowstring. Isang gintong araw na kumikislap na may walang limitasyong banal na liwanag ang tumagos sa kalangitan at napunit ang lahat ng nasa daan nito. Kasabay nito, hinabol ng Demigod Dragon Emperor ang Black Destruction Serpent Dragon. Si Zhao Feng ay nakatayo malapit sa mga hangganan ng Ling Province habang ang imahe ng Demigod Dragon Emperor na bumaril sa God-slaying arrow ay lumitaw sa kanyang isipan. Ito ang tunay na kapangyarihan ng God-slaying arrow. Sapat na para masaktan ng husto ang mga demigod. Dahan-daang sinabi ni Zhao Feng matapos ang pagkabigla. Kung ikukumpara sa Demigod Dragon Emperor, ang kapangyarihan ng God-slaying arrow na ginamit ni Zhao Feng dati ay maaaring ganap na baliwalain. Sa sandaling ito, ang tingin ni Zhao Feng ay nakakita ng ilang libong milya at napansin ang isang pamilyar na figure. Xin Wuang. Bakit siya nandito? Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang mga demigod ng dalawang Lord Dynasties ay nakikipaglaban, ngunit si Xin Wuang ay nasa hangganan ng Ling Province at hindi nanonood ng laban. Ang puting liwanag ay kumikinang mula sa mga mata ni Xin Wuang habang iniunat niya ang kanyang braso habang nakaharap pababa ang kanyang palad. Kahit si Zhao Feng ay hindi napansin na may ganap na puting linya na nakaguhit sa palad ni Xin Wuang. Dito na ba? Sino ang tumatawag sa akin? Bahagyang nawala ang tingin ni Xin Wuang. Biglang dama po ang palad ni Xin Wuang sa lupa. Napatingin si Zhao Feng kay Xin Wuang, na ilang libong milya ang layo, nang may pagtataka. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Xin Wuang. Pang! Pang! Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang kumaibot habang ang isang pakiramdam ng panganib na hindi pa niya naramdaman ay tinakpan ang kanyang puso. Isang malabong gininto ang ripple ng liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa ibaba. Hindi maganda. Biglang tumalon ang puso ni Zhao Feng nang lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Boom! Whoosh! Agad na ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wings Spatial Flash at naging isang scarlet streak ng liwanag na nawala sa isang iglap. Hindi huminto si Zhao Feng kahit na naglakbay ng ilang milya, na parabang nandoon pa rin ang panganib ng kamatayan sa likuran niya. Boom! 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 Nakakabinging mga pagsabog at dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa kailaliman ng lupa. Parabang hindi mabilang na mga hayop ang umuungal sa galit. Isang higanteng bangin ang bumukas sa lupa, at isang puting banal na liwanag na maaaring sirain ang anumang bagay na ipinutok sa langit. Sa sandaling ito, napatay ang lahat sa loob ng ilang dosenang milya. Nang pumutok ang puting banal na liwanag, nagsimulang pumutok ang langit at lupa, at isang nakamamatay na puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa mga itim na bitek. Sa wakas ay huminto si Zhao Feng. Nararamdaman niya ang mapanirang kapangyarihan sa likod niya. Ito ay sapat na upang patayin ang mga demigod. Pang! Pang! Ang mukha ni Zhao Feng ay puti, at ang kanyang puso ay tumitibok pa rin. Kung siya ay kalahating hininga mamaya, siya ay namatay kahit na mayroon siyang God Spiritual Eye, God Slaying Arrow, at Misty Spatial World. Ano yun? Napasigaw si Zhao Feng sa gulat matapos makita ang imahe sa harap niya.